Isang mundong walang kuryente. Paano kaya ang buhay natin? Si Mark, kasama ang kanyang mga kaibigan, naglalakad sa madilim na kalye. Hawak ang cellphone na walang baterya, habang may kandila sa likod para lang makakita ng daan. Sa bahay naman ni Aling Rosa, abala siya sa pagluluto gamit ang lumang kalan. Sa tabi niya, ang anak niyang si Junjun nagpapaypay ng abaniko na para bang electric fan. Samantala, ang asawa niyang si Mang Berto nakaupo sa sala, nakatunganga sa pader na may drawing ng TV show. Sa isang call center sa Makati, si Jane at ang kanyang mga katrabaho nagtatype sa mga lumang typewriter. May emergency meeting daw pero ang Zoom, isang malaking pisara na may drawing ng mga mukha ng boss nila. Loading, loading, ang paulit-ulit na sinasabi ng HR. Sa eskwelahan naman, excited si Teacher Beth sa kanyang lesson plan. "Class, open your laptops!" sigaw niya. Ang mga estudyante, sabay-sabay nilabas ang mga notebook na may nakadikit na kandila sa likod. Kaya dapat tayong magpasalamat sa kuryente. Dahil kung wala ito, makikita natin si Mark at ang kanyang barkada nagcha-charge ng cellphone gamit ang sampayan ng sampagita. May isa pa nga, nilagay ang phone sa loob ng kaldero na may kandilang nakasindi sa ilalim. Kaya sa susunod na magbukas ka ng ilaw, mag-online o kaya mag-charge ng phone, tandaan mo, malaking blessing ang kuryente sa ating buhay. Hindi lang siya nagbibigay liwanag, kundi nagbibigay din ng ginhawa at koneksyon sa ating mundo. Salamat sa panonood. I-like at i-share nyo ang video na to kung natawa kayo. Don't forget to subscribe para sa mas marami pang nakakatawang what-if scenarios. Hanggang sa muli!